Hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para diretsyo na alive ang umaga mo. Para diretsyo na buhay ang dugo mo. Para diretsyo na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw ngayon na Lunes at ngayon ay November 3, 2025. 54 days to go before Christmas. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan na sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibang dagat. Ganyan pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines sa ating balitang pambansa o Plan Ligtas Undas 2025. Matagumpay na naipatupad ng PNP. Todo Balita. Cyber attack sa November 5 pinaghahandaan ayon sa DICT. Todo Balita. Dilima pinakakalkal Chinese dredging sa Zambales. Todo Balita. Pangulong Marcos nag-alala sa mga sulsol sa trillion peso mark sa November 30. Todo Balita. Binuking ng dating IBP President flood control scam. Ididribble sa korte. Todo Balita. Typhoon Tino namumurong maging super bagyo. Todo Balita. Balita sa ibang dagat,
Truck wasak sa salpok ng tren. Todo Balita. Sa balitang lokal, Congresswoman Rachel Arenas kinatawan ng Pilipinas sa 151st IPO Assembly sa Switzerland. Todo Balita. Undas 2025, may 30,000 katao dumalo. LGU Maldan patuloy paghandog ng serbisyo. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, the LSU Green Archers nilapan ng National University Bulldogs. Todo Balita. At ngayon, sa detalye natin mga balita, mapayapa, maayos at ligtas ang paggunita ng Undas 2025 sa buong bansa matapos ang matagumpay na pagpapatupad ng Oplan Ligtas Undas 2025 ng PNP. Sa pamumuno ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., maagang isinagawa ang mga paghahanda upang tiyakin ang seguridad ng mga biyahero at ang kayusan sa mga sementeryo, terminal at lansangan. Sa kabila ng dami ng mga bumiyahe, na natiling maayos at matiwasay ang pagdiriwang ng undas sa karamihan ng mga lugar. Pinangunahan ni Lieutenant General Nartates ang malawakang deployment ng mga pulis sa buong bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagkaroon ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga unit ng PNP, lokal na pamahalaan, mga ahensya ng transportasyon, at ang kanyang liderato nagbigay diin sa disiplina at pagkakaisa bilang katuwang tungo sa kapayapaan ng undas. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT laban sa isang uri ng cyber attack na tinatawag na Distributed Denial of Service sa Miyerkules, November 5. Sa Facebook post nitong linggo, November 2, sinabi ng DICT na nakamonitor sila sa posibleng DDoS o traffic flood na DOS attack na tinatarget ang mga web server. Paliwanag nito, ang DDoS ay parang traffic jam sa internet kung saan sabay-sabay ang mga hacker na kumakatok sa isang website o application. Bunsod nito, sinabi ng DICT na maaring bumagal o hindi agad maglo-load ang ilang websites o apps. Hindi na din ito data breach at walang mananakaw na personal accounts, data o pera. Payo ng DICT, kumalma lang at ang dapat gawin ay sumubok na lamang muli maya-maya, gamitin ang official app o status page at sundan ang verified updates. Ibinabala din ng ahensya na huwag sumali sa illegal online activities. Ikinuwento ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mabilis ang pagbati niya kay Chinese President Xi Jinping sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa South Korea. Binati at kinamayan ng Pangulong Marcos Jr. si Xi Jinping dahil ang China ang napiling maging host ng 2026 APEC o APEC sa ginanap na turnover ceremony ng APEC chairmanship sa Gyeongju noong Sabado, November 1. Anong Pangulo, ang hirap lapitan ng Chinese President dahil napapalagiran ng security pero pilit niyang pinuntahan para batiin. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito, hindi pa ako bumabati, di ba? Baka kung ano sabihin, baka naman ma-offend. So pinilit kong makapunta sa kanya. I said, congratulations on your assumption of the chair for the following APEC and I hope to do a good work together with you. That's it. Mabilisan lang anong Pangulo. Nagpahayag ng pag-alala ang Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa laban sa mga agitator o manunulsol upang manggulo sa gagawing trillion peso march sa November 30 sa pagpapatuloy ng serya ng kilos protesta laban sa korupsyon. Ginawa ni Marcos ang pahayag sa isang press briefing sa South Korea nang tanungin kung nag-aalala siya na maraming grupo ang nagpaplanong magprotesta muli laban sa mabagal na aksyon ng gobyerno laban sa mga tiwaling opisyal at kontratista ng gobyerno. Ang tanging inaalala ko kapag mayroon tayong mga demonstrasyon sa anumang kadahilanan ay ang mga agitator na pupunta at susubukang magdulot ng gulo, pahayag ng Pangulo. Ipinunto niya ang mga demonstrator na nagdadala ng Molotov cocktail sa rally na dapat anyang ipag-alala. Nananawagan din ang Pangulo sa publiko na iwasan ang marahas na aksyon sa panahon ng mga protesta. Kahit paspasan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang pagsasampa ng kaso laban sa masangkot sa flood control scam o scandal sa Sandigan Bayan,
Maaari naman maburang kaso sa Anti-Graft Court. Ito ang binabala ni Attorney Domingo Egon Cayosa, ang dating National President ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, sa isang radio interview noong Linggo, November 2. Maaring bibilisan ang ombudsman, kakasuhan sila. Ang problema, once na nakasuhan ng mga yan, hindi na kontrolado ng ombudsman ang pag-usad ng kaso. Sandigan bayan na yan o for lower ranking officials sa RTC. Nag-a-appeal yan sa Court of Appeals, Supreme Court, o kung titignan natin ang track record ng ating Supreme Court, Court of Appeals at lahat ng mahukom, super bagal na po paglalahad ni Cayosa. Malinaw din na if there is delay, it breeds corruption. Ibig sabihin, mayroong pagkakataon na masuhulan, mambunan, matakot o kaya may impluensya ng mga politiko, babalapan niya. Kapag natenga na matagal sa korte ang kaso, saka umano hihirit ang mga akusado na madismiss ang kaso dahil nalabag umano ang kanilang karapatan sa speedy disposition of criminal cases. In many cases, ginagamit yan sa Sandigan Bayan at Supreme Court at pinagbibigyan sila, kaya nga yung pagdidribble, inaamin naman ng ombudsman noon at saka ng mga korte, totoo yan. That's another form of corruption din pa ni Cayosa. Samantala, patuloy na isinusulong ng Department of Agriculture na gawing moderno ang mga pangunahing fish port sa ilalim ng Philippine Fisheries Development Authority. Ito ay upang baguhin ang mga tradisyonal na daungan ng isda tulad ng Navotas at maging modern agri-fishery business centers na magbibigay ng hanapbuhay, makaakit ng pamumuhunan at magabayan ang mga bagong henerasyon ng negosyante. Sa kanyang talumpati sa 2 araw na Navotas Business Conference, tinawag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang lungsod na fishing capital ng Pilipinas at tahanan sa isa sa pinakaabala na bagsakan ng isda. Sinabi ni Tio Laurel na gagawing modernization ng PFDA, isa sa ilalim sa upgrade ang mga pantalan, cold storage facilities at logistics systems upang mas makasabay ang mga daungan o bagsakan ng isda. Ang PFDA network ay pinapahusay upang mapalakas ang paglikha ng halaga at matiyak na bawat kilo ng isdang binabagsak sa daungan ay maayos na mapangasiwaan, mapreserba at maibenta sa tamang presyo. Nanawagan si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa Malacanang na imbestigahan ang dredging operation sa Zambales na pinangunahan umano ng China Harbor Engineering Company na inireklamo ng mga residente. Ayon kay De Lima, mahalaga na matukoy ang legalidad at saklaw ng dredging operations na nagdadala umano ng panganib sa mga coastal community sa San Felipe, Zambales at mayroong negatibong epekto sa kalikasan. Sinabi ni De Lima ng China Harbor Engineering Company, ayon sa mga ulat, ay subsidiary ng China Communications Construction Company na pagmimayari ng Chinese government. Lumalakas ang bagyong Tino at posibleng maging isang matinding tropical typhoon. Ayon sa Pag-asa, itinaas ang wind signal number 1 sa eastern at northern Samar, Hilagang Samar, Biliran Leyte, Southern Leyte, Camotes, Dinagat at Surigao del Norte Islands. Sa ulat ng Pag-asa, alas 4 ng hapon nitong Linggo, November 2, namataan si Tino sa layong 805 km silangan ng Silangang Visayas. Taglay nito ang hanging 95 km per hour na may pagbugsong aabot sa 115 km per hour at kumikilos pakanluran sa bilis na 30 km per hour. Hindi rin inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na umabot sa super typhoon category si Tino. Sa Miyerkules ng umaga, tatawid si Tino sa Visayas at Hilagang Palawan bago lalabas sa West Philippine Sea. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o ICT nitong linggo sa posibleng Distributed Denial of Service o DDoS, isang uri ng cyber attack sa Miyerkules, November 5. Sa isang social media post, binanggit na DICT na pinamumunan ni Secretary Henry Aguda na i-monitor nila posibleng DDoS o traffic flood kung saan aatakihin ang targeted system, server o network upang mapabagal ito o kaya ay maging unstable o lubusang hindi ma-access ng user. Dahil dito, pwedeng bumagal o hindi agad mag-load ang ilang websites o apps. Pero kalma lang, dahil hindi ito data breach. Walang nanakaw na personal accounts, data or pera sa ng DICT.
Hinikayat na ahensya ang mga user na subukang buksan ang website o app makalipas ng ilang minuto gamitan ng official app status page. Sundin ang verified updates, iwasan ang illegal online attacks at i-report ang mga insidente sa 1326 at dict.gov.ph o tumawag sa 1326 hotline. Iniulat naman ng Department of Education o DepEd na mahigit sa 25,000 na paaralan mula sa 109 na schools division sa bansa ang nanganganib sa mga pagbaha at landslides bunsod ng inaasahang pananalasa ng Bagyong Tino na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility kahapon. Kaugnay nito, kaagad na pinakilos ng DepEd ang kanilang disaster risk reduction team sa buong bansa, partikular na yung nasa mga lugar sa Visayas at Mindanao na maapektuhan ng bagyo. Ayon sa DepEd, dinatayang nasa 9,558 paaralan sa mga naturang lugar ang prone sa mga pagbaha, habang 15,668 na paaralan naman ang vulnerable sa landslides. Sa ating balita sa ibayong dagat, 9 na tao o 9 sa 10 pasahero ang critical matapos manghalibas ng saksak ang 2 suspects sa isang tren patungong London noong Sabado ng gabi. Ayon sa British Transport Police, arestado ang 2 suspect at iniimbestigahan na ng Counter-Terrorism Police ang insidente upang matukoy ang motibo. Nangyari insidente sa tren mula Doncaster patungong London King's Cross na agad ding nirespondihan ng mga pulis at air ambulance nang huminto ito sa Huntingdon Station. Idineklara ito bilang major incident at pansamantalang ginamit ang Plato Code para sa posibleng terror attack na binawi rin kalaunan. Kinundina ni Prime Minister Keir Starmer ang pag-atake sa tren at tiniyak na mapapanagot ang mga suspect. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Kinatawan ng Pilipinas si 3rd District Congresswoman Rachel Arenas sa 151st Interparliamentary Union o IPU Assembly na ginanap kamakailan sa Geneva, Switzerland, kung saan tinalakay ang temang Upholding Humanitarian Norms and Supporting Humanitarian Actions in Times of Crisis. Kasama ng iba pang mababatas mula sa iba't ibang panig ng mundo, layunin ng pagpupulong na magtaguyod ng pagkakaisa at pagtutulungan para sa kapayapaan at agarang tugon sa iba't ibang suliranin ng global na komunidad. Sa Standing Committee on Sustainable Development, ipinahayag ang matinding epekto ng global warming sa mga bansang labis na naapektado ng climate crisis, kabilang na ang Pilipinas. Binahagi rin ang kahalagahan ng inclusive at people-centered climate action upang matulungan ang mga sektor na itinuturing na pinaka-vulnerable. Ipinagmamalaki ni Congresswoman Arenas ang pagkakataong maiparating ang boses ng Pangasinan at ng sambayan ng Pilipino sa pandaigdigang entablado. Si Congresswoman Arenas ang kasalukuyang chairperson ng Committee on Foreign Affairs ng House of Representatives. Samantala, mahigit 3,000 o 30,000 katao ang dumalaw at nag-alay ng panalangin sa mapuntod ng kanilang mga mahal sa buhay kahapon, Sabado, noong November 1. Patuloy naman ang lokal na pamahalaan ng mga aldan sa pamumuno ni Mayor Bona Fedibera sa paghahandog ng walang kapantay na serbisyo noong kahapon, November 2. Inaasama mas dadagsa pa ang mga bisita ngayong araw dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan kahapon na naging hadlang sa ilan para tumungo sa mga sementeryo. Ipinagpatuloy ang libreng sakay para sa mga persons with disabilities o PWD, buntis at senior citizens. Gayon din ang pamamahagi ng libreng tubig para sa lahat ng mga dumadalo. Nagpabot din ng suporta si Konsehal Marlon Tibig sa pamamagitan ng pamimigay ng karagdagang libreng tubig para sa mga tao. Kakibat nito, nagkaroon ng ilang insidente kahapon kung saan merong nawalang 5 taong gulang na bata mula sa Urdaneta na agad na-resolba sa tulong ng MDRRMO. Matagumpay na naibalik ang bata sa kanyang tiyahin matapos ang mabilis na aksyon ng mga kinatawan. Bilang pakikibahagi naman sa taunang pagdiriwang ng undas, ang mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology Dagupan City Female Dormitory sa pamumuno ni Jail Chief Inspector Noemi Sabalbro ay nagbigay ng kanilang presensya sa mga sementeryo ng Mount Zion sa Bunuan, Binloc at Tondaligan Public Cemetery sa Bunuan, Guset. Layunin ng aktibidad na magbigay ng tulong, seguridad at kaayusan sa mga
mamamayang bumibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang mga personnel ng BJMP Dagupan Female Dorm ay nakipag-ugnayan sa Dagupan City Police Office, barangay officials ng Tondaligan, Bunuan, Gusot upang masiguro ang maayos at maligtas na daloy ng mga tao sa papasok at palabas ng mga sementeryo. Sa kabuuan ng 2 araw, nagsagawa ang BJMP personnel ng visibility patrol, tumulong sa pagsasaayos ng trapiko ng mga tao at nagbigay ng tulong at impormasyon sa mga bisita. Ayon sa kanila, aktibong presensya ay nagsilbing patunay ng pakikibahagi ng BJMP Dagupan City Female Dorm sa mga gawaing pangkomodidad na nagtataguyod ng disiplina, kapayapaan at kooperasyon sa mga mamamayan. Bilang bahagi ng taunang serbisyong handog ng pamahalang lokal ng Bayambang tuwing undas, personal na nagpaabot si Mayor Nina Jose Quiambao ng libreng lugaw sa mga bumibisita sa mga sementeryo noong undas sa pamamagitan ng MSWDO. Layunin na aktibidad na magbigay ginhawa at magpakita ng malasakit sa mga kapamilyang Bayambanggenyo na nag-aali ng oras upang gunitain ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Karamihan sa kanila ay bumiyahe at nagsipag-uwian na pa galing Maynila at ang iba sa malalayong lugar. Pinuri naman ng mga residente ang inisyatibang ito na patunay umano ng malasakit na lokal na pamahalaan sa bawat Bayambanggenyo kahit sa gitna ng abala at siksikang komemorasyon. Kamakailan naman ay nakatanggap ng libreng serbisyo medikal ang 382 na senior citizens mula sa programang Medical Mission handog ng Provincial Government ng Pangasinan at lokal na pamahala ng Pusurubio. Ito ay karagdagang programa sa pagdiriwang ng Elderly Filipino Week nitong buwan ng Oktubre. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang libreng konsultasyon, medical and dental check-up, ECG at X-ray na may layuning masiguro ang kalusugan at kagalingan ng mga nakakatanda dito sa kanilang bayan sa Pusurubio. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na inisyatiba ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Rural Health ng Pusurubio upang makapagbigay pugay at pagpapahalaga sa mga senior citizens bilang pagkilala sa kanilang naging mahalagang ambag sa lipunan. Libreng sakay, hatid ng Kapitolyo, iwas gastos at stress-free ang biyahe para sa mga estudyante at empleyadong Pangasinense na aakyat at babalik sa Baguio City ngayong araw. Sa panguna ni Governor Ramon Gico III, muling umarangkada ang libreng sakay na handog ng pamahalang palalawigan ngayong araw upang tiyakin na ligtas sa mga Pangasinense na magbabalik eskwela at trabaho. Samantala, huling hirit sa Undas Break, enjoy na enjoy ang mga pamilya at turistang bumibisita sa Lingayen Beach para magpalamig at maligo. Nakalerto at mahigpit din ang pagbabantay o ang ginawang pagbabantay ng Pangasinan PDRMO para sa kaligtasan at seguridad ng lahat. Muli namang pinapaalala ng lokal na pamahalaan ng Pusurubio ang strict implementation ng kanilang municipality-wide curfew for minors mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga sa bayan ng Rosales. Ito ay kaugnay naman sa Municipal Ordinance No. 2 Series of 2017 na tinawag na curfew hour for minors. Nakasaad dito ang mga penalties. Ang first offense, merong fine na 200 pesos na ito naman ay i-impose sa magulang ng minor na nahuli. Ang second offense naman ay may fine na 500 pesos na i-impose sa parents ng minor o sa community service o magkakaroon ng community service na hindi hihigit sa 4 na oras. Sa pangatlong offense naman, ang fine ay 1,000 pesos o kaya 1 araw na community service. Samantala, sa siyudad ng Alaminos, patuloy pagdagsa ng mga pamilyang dumadalaw sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa mga public at private cemeteries sa lungsod. Nakantabay naman ang buong pwersa ng pamahalaan lungsod kasama ang mga national government agencies, barangay councils, force multipliers at civil society organizations upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa mga sementeryo at makaagapay at makapagatid ng serbisyo sa kanilang mga kababayan at mga bisita. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan.
Tumibay ang kapit ng National University sa tuktok ng team standings matapos lapain ang De La Salle University sa score na 75 kontra 67 sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. Ang kanilang laro ay ginanap kahapon sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Tumikada si Steve Nash Enriquez ng 16 points para sa Bulldogs na inirehistro ang pangalawang sunod na panalo at ipinta naman ang 8-2 na kartada. Samantala, pinuri ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio ang pag-aproba ni President Ferdinand Marcos Jr. para sa pagtatayo ng National Sports Tourism Interagency Committee sa pamamagitan ng Administrative Order No. 38. Inutusan ng Pangulo ang nasabing committee na i-harmonize, coordinate at i-oversee lahat ng government initiatives para ma-develop, i-promote at i-sustain ang sports tourism sa bansa. Sumanyang kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyang matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Kaagapay natin sa technical si Eli Garcia. Ang oras po natin ganap na alas 5:25. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo.
Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels. Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Alas 5:32, welcome po sa ikalawang bahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. Correction doon sa sinabi kong 54 days to go, 51 na lang pala. Mali yung nakita kong countdown. 51 days to go before Christmas. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman po si Liway Manantani Paragire. So, kumusta yung mga pumunta sa mga sementeryo nung Sabado at Linggo? Nung Sabado bumuhos ang napakalakas na ulan ng hapon. Hapon. Kahapon din. Kahapon, bumuhos din, pero hindi kasing lakas nung Sabado. Kaya lang kasi nung Sabado, nag-cause yun ng pagbaha dyan sa Super, yun, syempre, as usual. Sa Eternal Gardens. At yung lugar na hindi dating nababaha, doon sa area namin, doon sa Balera. Hindi naman nababaha doon dati, ngayon doon na, sus Ginoo. Kahapon, ayun nga, yung Sabado, pagdating namin sa bahay, yun, yung remnant ng dumi. Galing sa yung nag-backflow mula sa binaha na naman. So, doon sa bahay nyo? Oo. Ganun, ang lakas nga, super lakas. Kaya naman doon din sa Tondaligan, kung kailan inaasahan na maraming tao, makakabenta ng maganda, andyan na yung panirang ulan. Yes. So, November 1 yan yung excited mga mga set owners, mga negosyante diyan sa Tondaligan. Naalala ko yan nung busy pa tayo diyan lagi. At syempre yung mga nagtitinda o yung mga vendors na pumupesto sa bungad, malapit sa bungad ng mga sementeryo, syempre inaasahan na ito yung panahon makakabenta sila ng malaki. Pero yung mga andaming post bahana naman sa Eternal Gardens. Pero hindi lang po doon ang binaha. Kahit naman sa Roman Catholic Cemetery, Public Cemetery, at maraming lugar. Dahil nga biglang, sabi ko nga hindi siya pumapalya. Basta November 1 o kaya October, katapusan na Oktubre, umuulan. Pero yung may mga bago ngayon, yung mga bagong areas na nababaha, na hindi naman dati nababaha. Meron pa nag-post nakita ko galit na galit siya sa Eternal Gardens. Ano ka ba, Eternal Gardens? Do you have the guts to magbenta daw ng lupa samantalang ito naman, binabaha, ganyan. Pero, parang, hindi rin alam nung nung nag-post na biktima din
ang Eternal Gardens dito nga po sa pagbaha, kasi naman noon hindi naman ganoon katindi, kalala yung pagbaha. Well, anyway, in fairness naman sa Eternal Gardens, inisip ko nga kanina kasi once na nabenta na yung lupa, benta mo na di ba? Kumbaga, wala nang sales. Doon sa area na yon. Oo, tapos na yung kanyang tapos na yung kanyang obligasyon, na benta niya na, so mga services na lang. Parang one-shot deal. Pero ngayon, ang ginagawa po nila, itinataas nila ngayon. So parang nakikita na siyempre, mahirap na trabaho yon. So yung frontage niya, yung harap o yung mga unang unang mga lote sa bandang kaliwa pagpasok. Oo, na itaas naman na nila. At yung nakikita rin natin na hindi naman siguro nila mapagsabay-sabay. Hopefully, tsaka napakalawak nun. Din lahat. Oo. Actually, di ba, dun sa loob, yun? Manawag yung area na bago ka makapasok sa Manawag, baha talaga dun sa dun sa kalsada. Pero dun sa bandang loob, there was a time na nagtambak na sila ulit dun Pero dahil nga kahit saang lugar na, lalo na dito sa Dagupan, Eternal Garden at yung mga katabi ditong, hindi lang Eternal Garden, 3 cemetery yan Eternal Garden, yung public cemetery at yung Chinese cemetery, magkakatabi po yan. Lahat po yan ay biktima na ng baha. Dahil ang paligid po niyan, paligid ng mga areas, kagaya ng De Venecia Expressway, dito sa A.B. Fernandez Avenue, A.B. Fernandez West, at sa ibang lugar nakataas na lahat yan Kumbaga, dahil isa sa pinakaunang sementeryo ang Eternal Gardens, natural, mababa na siya. Kasi kung isipin mo, madali lang magtambak. Kung tatambakan yon, madali lang. Kaya lang kasi marami kayo i-consider. Ayun, parang nakikita na natin. Siyempre, isa-isa yun na itataas nila yung lapida. Tapos, dapat tama yung tinapatan niya pag ilalagay. Kung parang jigsaw puzzle, dapat nasa tamang lugar yung lapida. Hindi mo na pwedeng sabay-sabay na tanggalin niya, buhusan na isa-isa yung mga yan. Minsan ang buhos at ibabalik mo siya. Tawag sa pugpugtuan mo lang tapos yung mga buto ng mga inilibing doon ay hindi na po sila 6 feet under the ground. 8 na or 10 na. Gano'n na kalalim. Okay, ito nga. Ito pinag-usapan pa rin po natin ng pagbaha. Buti na lang. Sana wag nang pumunta dito sa Pangasinan si Tino. Si Tino. Kala ko Tino Si Tino, ganyan ka na lang sa hindi ka welcome dito sa Pangasinan. Pero sabi mo kanina yung balita, inaasahan na baka maging Super typhoon. Patapos na yung Tapos sa summer. Summer ang niya. Patapos na yung taon. Nasa siya sa summer. Pero hirit pa rin. Huwag naman niyang tapusin sana yung alphabet. Kaya nga kasi kung bibilangin natin 20 na po, ang sabi po ng Pag-asa, inaasahan nila na magiging 24 o 26 ang papasok na bagyo. So, inaasahan pa natin meron pa 6. Ayan. Kung yung 6 na yun, nakapag-decide sila na stay where you are, hanggang dito na lang sana. Kay Tino. Ayan. Pero sa mga, yung mga hindi pa nakapunta na sementeryo dahil nga sa pagbaha, meron pa namang meron pa namang ilang 3 pa lang ngayon, November 3. Back to school. Pwede pa naman hanggang 31, parang nung COVID. Panahon ng COVID, hindi ba merong schedule yan? May schedule, tapos ang kada barangay schedule. Hindi na sinunod yung araw mismo ng pagdalaw. So, isipin na lang na ganon, na COVID si tubig, yung baha. Samantalang atin pong ibinabahagi naman yung ating condolences sa pamilya ng kaibigan, barkada ng kapatid ko to. Pamilya ni Attorney Dar Diga dahil pumanaw na yung kanilang ama. Yung mga nakakakilala kay Attorney Diga at ng kanyang pamilya, lalo na yung sa kanyang ama, ang labi ng ama ni Attorney Dar Diga ay nakalagak sa Jasmine Chapel sa Garden of Eden. Tayo rin po ay hinahatid din po natin ang pakikiramay syempre doon sa nabanggit na natin nung nakaraan sa pamilya ni Mang Carmelo
Gakuya. Listener natin yan sa Pantal at tatay ng aking mga kaibigan, si Ma'am Noni Gakuya at saka si Ma'am Ning Gakuya. At tayo din po ay nakikiramay sa pamilya tatlo. Pamilya ng ating kaibigan na pumanaw na si Sir Edgar Norberte ng Philippine Statistics Authority Pangasinan. Sino si? Si Sir Edgar Norberte. Yung dating sa PSA. Yung dating head? Oo. Oh. Siya ay pumanaw na. Tinitingnan natin kung saan nakalagak naman yung kanyang labi. So, yung ating pakikiramay po. Samantala, yung mga pabalik naman sa pinanggalingan nila outside Pangasinan, yung ngayon palang bibiyahe, ay good luck naman sa sa traffic. Lalo na sa NLEX. Pero kahapon tinitingnan ko yung sa Alaminos, kasi meron yung continuous yung kanilang posting ng situation from time to time, at hindi gaano yung pagdagsa ng mga although meron na yung mga pabalik pauwi sa kanilang mga trabaho sa Metro Manila. Siguro yung iba ngayon pa lang uuwi, o baka yung iba umuwi na kaagad. Meron mga ganun Oo, kasi yung agahan na nila yung pag-alis, hindi sila makikisabay. Kasi may pasok agad ngayon, back to work, back to school, November 3. At yung iba, kaya hanggang yung iba tong week na to matatapos para dun sa tinatawag na SEM break. Pero yung wellness break, tapos na. Tapos na, back to school na ngayon ang mga public schools. Yung wellness break, yan po yung term na ginamit ng Department of Education para naman dun sa break o SEM break. Ng mga estudyante. Wellness break para sa mga teachers. Wellness break para sa mga teachers, pero actually na-stress. Actually na-stress sila. Kasi may mga assignment pa rin sila. Kasi gusto nilang gawin, may mga gusto silang gawin, hindi nila magawa. Kaya na-stress sila. Yan. Idugtong ko lang, eto nakita ko na yung labi ni Sir Edgar Norberte, ang dating chief ng PSA Pangasinan. Ito ay nakalagak sa second floor, isa sa mga chapel doon ng St. John. Dito po sa Burgos Street, nag-umpisa kahapon ng gabi. Ayan. Congratulations sa siyudad na Alaminos. Successful yung sinagawa nila live streaming ng Undas bilang bahagi daw ng pagsasama-sama ng makabagong teknolohiya sa tradisyonal na paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay. So itong live stream na to ay pagkakataon din para sa mga OFWs na makita yung kanilang mga kamag-anak o makita mas maksimal lang yung mga kaganapan doon sa kanilang mga lugar na hindi nakauwi. Ayan, yung mga hindi nakauwi, so dito na lang sila sa live stream nanood. Yun, sa pamamagitan live streaming, maaring makasabay sa misa at makabati ang mga nasa ibang lugar sa kanilang mga kapamilya at kaibigan na bibisita sa lokal na sementeryo. Ayon kay Venus Balgua, nagsimula ang live streaming sa banal na misa sa pampublikong sementeryo ng lungsod ganap na alas 8 ng umaga, at layo nito mapanatili ang koneksyon ng mga pamilya kahit malayo at may pakita ang pagiging bukas ng Alaminos sa paggamit ng digital platform sa mga cultural na okasyon. Itinaguyod ang proyekto sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Art Brian Celeste bilang bahagi na inisyatiba ng lokal na pamahalaan na gawing mas makabuluhan at inklusibo ang paggunita ng Undas. So pinaliwanag naman ni Information Technology Officer Daniel Ligaspi na naging possible ang proyekto dahil sa umiiral na wireless infrastructure na lungsod na nagbibigay ng matatag na internet connection. Kasabay nito, tiniyak ng lokal na pamahalaan ang kahandaan sa pagtanggap ng madadayong turista, lalo na yung dumayong turista, lalo na yung bibisita sa 100 Islands National Park sa panahon ng Undas. Yun, di ba? Kapag kaganyang Undas, yun yung time na namamasyal sa mga beaches at saka sa mga tourist areas yung ating mga kababayan. Kinlatan, Siyanshalaya, walad akasamput, mamasyal na rin. Oo nga.
Lalong-lalo na yung iba talaga merong mga sumasama din. Parang kumbaga sa ano eh. Kumbaga yung iba talaga ang pakay nila mamasyal. Oo, hindi nila padsika. Siyempre yung mga uuwi sa kani-kani yung mga ano yan, barkadahan, yung mga barkada uuwi. Lalo na yung Alaminos City, excited na yung mga hindi pa nakakapunta nga sa 100 Islands. Kapag sinabi mo kasi Alaminos City, 100 Islands yan. So, yung pagkakataon nga na makauwi ay makapasyal din naman sila. Ito yung nung All Souls Day, ayan, pumunta rin sa puntod ng kanilang ama, si President Bongbong Marcos, kasama si First Lady Liza, sa libingan ng mga bayani. Ang tinignan ko agad-agad, comments. Oo. Ako din, sabi dito ng isang nag-comment, halos pare-pareho eh. Ito si Benjamin, sabi niya, as you honor the memory of your father, I hope you also remember the person who made it possible for his remains to be laid to rest in that place. Yun ang una papasok sa isip mo eh. Ako din eh. Honor also the person who buried your father. It is all, pare-pareho. It's also good to remember the people who made that possible. Those of us who supported President Marcos Sr. the longest know it didn't happen after 5 presidents. There's nothing wrong with being grateful. Kasi, kumbaga, ang daming tutol na ilipat yung, siyempre, buto-buto na lang yun, ni Marcos Sr. mula sa Ilocos Norte. Ayan, gising na. Mula Ilocos Norte, papuntang libingan ng mga bayani. Ang daming tutol, pero hindi pinansin yun ni former President Rodrigo Duterte. Binigyan niya ng parangal, due recognition, ang namayapang Marcos Sr. at inilipat sa libingan ng mga bayani. Yun talaga yung unang papasok sa isip mo eh, kapag kayo pagpunta niya doon. Okay. Remembering the Yumao. Sana naalala rin niya kung paano nakarating doon. Kasi dati hindi sila pumupunta doon. Hindi sila unsumpo nira di man Ilocos para Ilocos Norte. Para gunitain nga o para dalawin yung nakahimlay na wax. Hindi na siya, yung nakahimlay na wax doon sa ni dating president. Tama na, nakalimutan ko na yun. Nakahimlay na wax andun sa sa museum sa Batak. Oo, na dinadalaw talagang ginawa. At saka yun, air conditioned mula nung umpisa hanggang sa bago ilipat. Talagang pinagagastosan din nila. Ito yung isa, Bethany. Anong pakiramdam na dalaw mo sa libingan ng mga bayani ang ama mo? Kung hindi dahil kay Duterte, hindi nakahimlay dyan ang ama mo. Marami talagang galit doon sa ginawa niya kasi parang sabi nga merong gumawa ng comparison eh nung si Marcos tatay pilit siyang pinadeport noon, 'di ba, nung pinatalsik. Eto itinan over pa. Ayan. Oo. 'Di ba? Tapos wala lang, parang walang deadma, walang nangyari. Iwas sa issue. Masisira yung araw natin pag maalala natin yan. Ito na lang. News naman sa News 5. Uniforme ng police bilang Halloween costume. Kaya naman maghahain ng show cause order si National Police Commission Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Calinisan laban sa nasabing individual na nagsuot ng isa lang siya. Nagsuot ng uniforme ng police, nakataas yung nakalislis yung sleeves niya bilang Halloween costume. So tandaan ito, hindi lang sa pangkalahatan, ito po yung dapat tandaan. Ang paggamit ng PNP uniform, lalo na ito ginamit as Halloween costume, is total disrespect for our men in uniform. Pinutol yung sleeves, feeling pogi, sabi ni Calinisan. At saka hindi lang sa PNP, kahit sa iba pang law enforcement agencies, hindi dapat ginagawang parang costume lang o yung type mo lang isuot itong mga official uniforms ng ating law enforcement agencies. So, okay. Asa iba pa rin po nating mga balita rin, panawagan sa lahat ng mga Pangasinan vloggers. Join the Pangasinan-wide Vloggers Forum 2025, an exciting gathering of creative digital storytellers from across the province. Kailan to? Sa November 14, 2025,
Biyernes ito, alas 8 ng umaga onwards, sa Conference Hall ng Alaminos City Hall. At kung sino ang pwedeng sumali, bukas ito sa lahat ng Pangasinan residents with at least 10,000 followers on Facebook page or account. So, limited slots lang ito. 50 participants will be accommodated on a first-come, first-served basis. Yan. For further details, you may contact the City Information Office through 0920-779-842 or 0917-501-1108. Don't miss this opportunity to learn, connect, and collaborate with fellow bloggers and content creators. Yan, let's build a stronger and more creative digital community in Pangasinan. Yan, sa Alaminos po ito. Proyekto ito ng City Information Office. Okay, Lunes mga kaibigan, hindi lang back to school, pero back to, may regular session na ba ang sanggunian? Meron na. Ayan, back to regular November session. 3. Ang sanggunian, ang palalawigan ng presiding officer, Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, plus syempre, dahil Lunes, Monday flag raising ceremony. So, mga government employees dapat umattend. Ayan, hinahanap ko yung merong akong napanood na paggamit ng face mask, mandatory na. Saan? Tinitingnan ko pa. DOH, tignan natin. Ayun. Hindi ko mahanap. Sige, hanapin mo. Okay, DOH. habang hinahanap ko, good morning kay Mama Taan Tropa. Ayan. Pero mga kaibigan, oras po natin, ganap na po alas 5:51. May break o wala? Tigil ito Okay, tuloy lang kami. Mag-break? O sige, break tayo, hindi tayo makaintindihan. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Time. It is now 5:52. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita.
Okay, pagbati. Dahil meron na lamang po tayong 6 na minuto bago alas 6 ng umaga kay Kuya Mar Achicora and Kuya Mar Achicora Aquino and Kuya Mar dyan sa Barangay Tubeng, at sasama na rin natin at kanilang mga kapitbahay. At mga kapitbahay, good morning dyan sa Tubeng. Si anong pangalan na ni Kapitan dyan? Cap MG. Cap MG at or Mark Gomez. At sina Sis Grasilda Matro at si Nanay Dading. Si Nanay Dading dyan sa Tubeng. Ayan. Si Mama Taen Tropa at si DC Vian, magandang umaga. At saka, sabi naman itong isa nag-react, ngayon pa lang kami pupunta sa sementeryo, sabi niya. Ayan. Iniwasan nila yung Saturday, Sunday. Ayan, good morning din kina Sister Tess Angeles, Sister Bing Garantosa, at Sister Marites, mga angels daw ng St. Therese at PPC staff. At ganoon din kay Mami Lita Labo at saka si Tita Lucy ng Karanglaan, pagbati mula kay Yam Labo. Ayan, good morning din kay Ma'am Ivy Cantago at saka si gwapong Marcos. Ayan, good morning. Binata na si Marcos, ha? Oo, binata na siya, tsaka ang tangkad. Yan, Rafael Acosta Mangalyag, si Gaheta. Imasa Landingin, Ernesto Musada, tsaka si Tita Ani, good morning. Tita Ani, good morning. At syempre kay araw ng Lunes makikita natin si Nino at tsaka si Marie doon sa Capitol Complex. And Sunny Ray Torres ng Calasiao. Si Madam Rosque, good morning. At Kuya Benji Tan. Ayan, nung pala to, ngayon ko lang nakita, talaga naranasan din ni Bishop Sok. Ang tumawid sa baha, nakabota. Hirap lang siyempre mataas yung kanyang palda, yung kanyang abito. sabi naman ng mga comment dito, okay lang yan. Okay lang yung baha. Ang importante, mataas ang kalsada sa downtown. Di rin eh. Sabi nga, sarcasm yun. Dapat ang sabihin niya, okay lang yan kasi mataas naman ang kalsada sa Jovellanos Street. At saka sa downtown nga, kasi di ba tumaas yung kalsada sa downtown. Okay lang yan. At least mataas ang kalsada sa downtown. Tapos wala na mag-invest sa Dagupan if ganyan sitwasyon. So kahit wala ng bagyo, baha pa rin ang Dagupan. Nakakatuwa, pag nasa labas ka, kukumustahin nila, kumusta ang Dagupan? Parang ganun eh. Ang tami may, nangyari sa Dagupan? Bakit lagi nilang kinukumusta ang Dagupan? Yun. So nakakalungkot, Dagupan City, ano na nangyari sa'yo? Yan, si Father Bishop Sok, sana matupad na wish po ninyo, pati po kayo na perwisyo sa mga buhaya. Punto. Sige, ito yan. Nasa ng hustisya, nasa ng flood control na budget. Wala nakikita. Ang taong bayan, puro na lang kayo pataas na kalsada. Hindi naman solusyon yan. Perwisyo, pati si Father na dadamay. At saka speaking about flood control, na inumpisahan nung nakaraang buwan, yung October ba? Pumutok yun o September. Pero sa nasyonal, nililihis at iba na yung gusto nilang imbestigahan. Kung hindi yung mga project sa Davao City, pati na yung Dolomite. Oo, tsaka So kumbaga, pilit na nililihis. Tsaka yung sa Sambales na naman yun. Sa mga flood control projects na parang Hiroshima bomb na sumabog, pero ang galing nila. Galing nilang maglihis. At saka yung bakit talagang spared talaga si yung alam nilang pinaka-mastermind. Spared si Martin. Tamba. Si Martin Romualdez, sayang spared. Tamba so tawag na sila to. Sabi nga nila, pinirmahan mo yung mga yon, posibleng di mo alam. O kaya kung hindi mo alam, command responsibility pa rin. And tsaka yung closeness nila, di ba silang dalawang Dabber Cards ni Saldico. Natawa ko meron yung kumakain siya sa isang restaurant. Ewan ko kung AI yun. Parang AI kasi alam niyang nasa harap niya eh. Tapos pagkasubo, takbo. Biglang ang takip na mukha. Ang galing ni AI. Kasama niya.
Parang ganon. Sa kailan po kayo, uuwi ng Pilipinas, sabay batik, kuyat. Yan. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ganap na po alas 5:59. Antabayan po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation.